Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 2 Day 4 Let's learn about Common Environmental Print Symbols. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about Common Environmental Print Symbols. At the end of the lesson, the learner shall be able to identify common environmental print symbols. Identify the main parts of a big book. Tell the proper eye movement in reading. Note details in the story read. And talk about oneself and experiences. Kumusta mga bata? Pag-aaralan natin ngayong araw ang iba't ibang simbolong makikita sa ating paligid. Pamilyar ba kayo sa mga simbolong nakikita ninyo sa paligid? Katulad ng mga simbolo sa ibaba? Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay bawal manigarilyo. Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay bawal pumarada. Ang ibig sabihin naman ng simbolong ito, tamang tawiran. At ang ibig sabihin ng simbolong ito ay bawal pumitas ng bulaklak. Ito ang mga simbolong karaniwang makikita natin sa paligid. Mahalaga ang mga simbolong ito. Nagsisilbi silang gabay para sa kaayusan ng ating paligid. Ang mga simbolong makikita sa paligid ay mga palatandaan o larawan na ginagamit upang magbigay ng impormasyon, babala at patnubay sa mga motorista, pedestrian at iba pang gumagamit ng daan. Ang mga simbolo ay hindi palaging nangangailangan ng salita, kaya't madaling maintindihan ng lahat kahit hindi marunong magbasa. Basta lamang alam ang ibig sabihin ng mga simbolo sa paligid. Narito ang iba pang mga karaniwang nakaprint na simbolo sa ating kapaligiran. Anong ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay babala o warning sa wikang Ingles. Anong ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay huminto o sa wikang Ingles ay stop. Ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay bawal pumasok o no entry. Anong ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay lugar ng paaralan o school zone. Ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay daanan ng bisikleta o bicycle lane. Ano naman ang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay bawal tumapak sa damuhan o do not step on the grass. Ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay bawal tumawid. Ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay madulas ang daan o slippery road. Ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang simbolong ito ay trabahador, gumagawa. O sa wikang Ingles ay men at work. Gaya ng mga simbolong makikita natin sa paligid, mayroon ding simbolo sa loob at labas ng paaralan. Gaya ng simbolong ito, makikita sa itaas ng paaralan ang simbolong ito na nagsasabing, maligayang pagpasok mga mag-aaral. Makikita rin ang simbolong ito, enter o pasukan, at exit o labasan. Ito ay makikita sa gate ng paaralan. Makikita rin ang simbolong ito. Bawal pumitas ng bulaklak. Makikita rin ang simbolong ito. Ang ibig sabihin ay
Bawal magtapon kung saan-saan. Makikita rin ang simbolong ito, restroom, o palikuran para sa lalaki at babae. Makikita rin ang simbolong ito. Ang ibig sabihin nito ay maghugas ng kamay. Karaniwan ay makikita ito sa hugasan ng kamay o lababo. Makikita rin sa paaralan ang simbolong ito, fire exit, o dito ang labasan kung may sunog o sakuna. Makikita rin ang simbolong ito, quiet zone, o bawal mag-ingay. Makikita rin ang simbolong ito. Ang ibig sabihin nito ay bawal gumamit ng cellphone habang may klase. Makikita rin ang simbolong ito na ang ibig sabihin ay madulas ang sahig, mag-ingat. Makikita rin ang simbolong ito na ang ibig sabihin ay dito ang tapunan ng basura. Makikita rin ang simbolong ito na ang ibig sabihin ay nabubulok at di nabubulok na basura. Sa bawat silid ay makikita ang mga simbolong ito. Halimbawa, Grade 1 Genesis. Ito ay simbolo na makikita sa silid-aralan. Makikita rin ang simbolong ito, library o silid-aklatan. At ang simbolong ito ay makikita sa paaralan. Ito ay opisina ng principal. Mahilig ka bang makinig o magbasa ng mga kwento sa malalaking aklat o big book? Ang big book ay isang malaking aklat na kadalasang ginagamit sa pagtuturo ng pagbasa sa mga batang nasa kindergarten at grade 1. Isa itong malaking aklat, pangkwento o aklat pambata na may malalaking titik at makukulay na larawan. Dahil dito ay mas malaki, mas kaaya-aya itong tignan kaysa sa karaniwang libro. Natututo ang mga bata kung paano basahin ang mga salita mula kaliwa patungong kanan at kung paano sundan ang mga linya ng teksto. Ang mga bahagi ng aklat ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang pabalat. Ito ang unahang bahagi ng aklat kung saan makikita ang pamagat ng aklat. Ang sumunod na bahagi ay ang pahina ng pamagat. Makikita ito sa unang pahina ng aklat. At ang katawan. Ito ang katawan ng aklat. Ang tamang paraan ng pagbabasa ng aklat ay magsimula sa kaliwa patungo sa kanan o left to right reading. Magsimula sa taas patungo sa ibaba o top to bottom. At paglipat mula sa umpisa ng bagong linya o return sweep. Kapag nagbabasa ng isang linya mula kaliwa papuntang kanan at tapos na sa linyang iyon, lilipat na sa susunod na linya. Ito ang tinatawag na return sweep. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Piliin sa hanay B ang kahulugan ng simbolo na nasa hanay A. Isulat ang titik sapat lang. Para sa unang bilang, ano ang ibig sabihin ng simbolo? Ito ba ay A. Bawal manigarilyo, B. Madulas ang daan, C. Bawal pumarada, D. Bawal tumawid, o E. Huminto? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay bawal pumarada. Pangalawang bilang, anong ibig sabihin ng simbolong ito? Piliin sa hanay B ang tamang sagot. Tama! Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay nasa letter D. Bawal tumawid. Pangatlo, ano naman ang ibig sabihin ng simbolong ito? Tama! Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay nasa letter E. Huminto. Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Magaling! Ang tamang sagot ay nasa letter A. Bawal manigarilyo. At panglima, anong ibig sabihin ng simbolong ito? Magaling! Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay nasa letter B. Madulas ang daan.
Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, piliin ang tamang kahulugan ng mga simbolo. Kulayan ang tamang kahon. Unang bilang. Anong ibig sabihin ng simbolong ito? Ito ba ay bawal pumitas ng bulaklak? Bawal magkalat? Bawal kumain dito? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bawal pumitas ng bulaklak. Pangalawang bilang. Anong simbolong ito? Ito ba ay bawal magtapon ng basura dito? Dito ang tapunan ng basura? O bawal tumawid? Magaling! Ang tamang sagot ay dito ang tapunan ng basura. Pangatlong bilang. Ano naman ang ibig sabihin ng simbolong ito? Bawal magbuhos ng tubig. Bawal kumuha ng bato. Bawal magtapon kung saan-saan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bawal magtapon kung saan-saan. Pang-apat, ano naman ang simbolong ito? Lugar ng paaralan. Tamang tawiran. Bawal tumapak sa damuhan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay tamang tawiran. Panglima, ano ang simbolong ito? Bawal gumamit ng cellphone habang may klase. Pwedeng gumamit ng cellphone habang may klase. Bawal mag-ingay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bawal gumamit ng cellphone habang may klase. Pang-anim, ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Bawal matulog dito. Bawal magkalat. Bawal mag-ingay. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bawal mag-ingay. Pang-pito, anong ibig sabihin ng simbolong ito? Palikuran, lalaki, babae. Lugar ng palaruan. Lugar para magpahinga. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay palikuran, lalaki, babae. Pangwalo, ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Bawal maglaro ng tubig. Maghugas ng kamay. Bawal magkalat. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay maghugas ng kamay. Pangsyam, anong ibig sabihin ng simbolong ito? Lugar ng paaralan. Lugar ng palikuran. Tamang tawiran. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay lugar ng paaralan. At pang-sampu, anong ibig sabihin ng simbolong ito? Bawal magtapon ng basura. Bawal tumapak sa damuhan. Bawal pumitas ng bulaklak. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bawal tumapak sa damuhan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!